Sagot si Pangulong Duterte sa ulat ng PCIJ o ng Philippine Center for Investigative Journalism kaugnay ng umano'y paglago ng yaman ng kanyang pamilya. Sinabi rin sa ulat na hindi rin nakadeklara sa kanyang salin ang ilan nilang pag-aari at negosyo tulad ng law office na binuksan ng Pangulo noong nanunungkulan pa siya bilang mayor ng Davao City. Giit ng Pangulo, may perang iniwan sa kanila ang kanyang ina at hindi rin daw dapat pinakikialaman ang kanyang law office at ang kinita niya mula roon. Sagot naman ng PCIJ, ang mga salin ng mga Duterte at mga dokumento mula sa gobyerno ang pinagbasihan nila ng kanilang report. Report si Jam Sante Kaiko. Ano man ang pakialam nila na what happened to my law office? What we earned outside is none of your business actually. Yung na may mga negosyo kami, may mga law office kami. Yan ang sagot ng Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagsasabing hindi dineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Pangulo at kanyang mga anak na sina Sara at Paulo ang lahat ng pag-aari at negosyo nila at ang umano'y misteryosong paglaki ng yaman ng unang pamilya. Sa ulat ng PCIJ, nabase raw sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, partner si Duterte sa Fabiosa Duterte Sima Franca Carcedo Law Firm na tinaguyod noong 2003 kung kailan mayor ng Davao City si Duterte. Hindi raw ito nakadeklara sa SALN noon ni Duterte. Sabi pa ng PCIJ, malaki raw ang inilago ng yaman ng Pangulo at kanyang dalawang anak na sina Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at dating Vice Mayor Paulo Duterte. My law office, ang kasama ko dyan si Atty. Fabiosa. We formed it and about a month after he died. So yung makita mo yung utak ng mga investigative journalism. Kaya pera-pera lang, binabayaran yan kung gano'ng kalalaki. Hoy, yung mga dilaw, all the time I was with my mother. Baski na noong mayor na ako, ang nagpapakain sa akin, nanay ko. Yung nanay ko ang may pera. Yun ang nanay ko nag-iwan ng pera sa amin. Pero kung magkano, bakit sabihin ko sa inyo? Sagot ni PCIJ Executive Director Malu Mangahas, hindi naman dapat magalit ang Pangulo. Ang kanilang report daw ay nakabase sa mga sariling deklarasyon ng mga Duterte sa kanilang SALN at mga dokumento mula sa government records. Sinikap daw ng PCIJ na kunin ang kanilang panig sa mga pinadalang liham sa pamamagitan ng courier, fax at email. Mas mainam daw kung pinagbigyan ng mga Duterte ang hiling para sa kanilang komento o para sa interview bago pa lumabas ang ulat. Nais lamang daw ng PCIJ na magbigay ang mga Duterte ng malinaw at diretsahang sagot sa kanilang mga tanong. For the record daw, nag-report din sila ukol sa yaman at mga kontrobersya ng mga dating Pangulo. Imbis na sisihin ng PCIJ, sana raw tanungin ng Pangulo ang kanyang tagapagsalitang si Salvador Panelo kung bakit hindi nito pinansin at sinagot ang mga tanong ng PCIJ. Tinanong namin si Panelo tungkol dito. Well, I responded to their letter. I referred the matter to the Office of the Executive Secretary in the Office of the Special Assistant to the President. Now, with respect to the wealth being referred to, they've been properly declared. Sabi naman ni Executive Secretary Salvador Medaldea, pinipilit ng PCIJ gawa ng issue ang pinakamaliit na detalye ng SALN ng Pangulo para lang sabihing may ginagawang masama ang Pangulo. Pero bigo raw sila. Nananatili raw tinututukan ng Pangulo ang pagsugpo ng katiwalian sa gobyerno. Sabi ng dating Dean ng Ateneo School of Government na si Atty. Antonio Lavinia, maling sabihin na walang pakialam ang publiko sa mga pinagkakakitaan ng isang opisyal ng gobyerno na labas sa kanyang paglilingkod. Nakasaad daw ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Every citizen has the right to be sure that the President and his family is not corrupt, diba? And the SALN, proper use of proper reporting in the SALN, diba, is an important tool for that. Jam Sante Kaiko, GMA News.